Alright, so I think that is my gist about the art versus starving na artist. So all of those, intro lang natin yun on how we can thrive as a full-time artist. Yun yung mga madalas kasing stigma or stereotypes na sinasabi ng artist o mga tao about starving artists. Ngayon, I will go to our next chapter of this episode, how I was able to overcome being a starving artist. And for me to be able to tell you that fully and sobrang linaw, and para mag-gets nyo rin kung ano yung pinagdaanan ko as an artist, I will tell you all about the works that I've accepted or mga pinasok kong trabaho ever since nag-start akong gumawa ng art or comics up to our present day right now. So, I'm just gonna enumerate yung mga naging trabaho ko noon as an artist or let's say a starving artist bago ako naging thriving or successful full-time artist. Ang una ko talagang naging trabaho noon, my first ever job, it was 2001 and I was in second year high school, siguro 13, 14 years old ako noon. And I was already doing my comics at the time and publishing them online, sharing them to art forums, ganyan, and the like. And other people and other artists can also read it. So yun yung ginagawa ko nung high school ako, second year. And yung pagsali ko sa mga forums na yun, mga art forums na you can submit your artworks and comics, mostly comics, that led me to be a part of a group, of an artist group called Artists Den. So parang artist din, pero artist den, D-E-N. So den ng mga artists. Parang ano pa nun Yahoo Groups. Parang pag may nag-post, makakakuha ka ng email, tapos mababasa mo yun, pwedeng replyan mo yun, gano'n. So it's really, really a fun group. And ang dami rin naging members nun na hanggang ngayon, sobrang, nagko-comics, nagki-create pa ng art. And medyo sikat na yung iba din dun. And it was a time na yung group kasi ng Culture Crush had their first comic convention. And dun sa artist din, buti member ako nun. I forgot na nga kung sino nag-invite sa akin. Basta napasok ako dun. And then, nagkaroon ng invitation kasi nga, may first ever convention ng Culture Crush Comics sa Mega Mall, yung si Tricon. So, ang ginawa nila, kasi mga independent artists din yung mga Culture Crush artists eh. So, nag-gets nila, bigyan natin ng parang isang libreng booth yung mga independent comic book artists natin sa Philippines. And, pinadaan nila yung invite na yun. Buti na lang, kasama ko dun sa groups na yun, sa artist din. So, naisipan kong sumali kasi may comics na rin ako. May comics akong Satan High, yun yung talagang pinagkakaabalahan ko noon na ginagawa nung high school ako. So if you didn't know, Satan High is about like a high school na parang pwedeng pumatay yung mga estudyante na parang I think I got the idea na sa Battle Royale, kasi yung Battle Royale parang kinuha yung mga estudyante, kinidnap sila, tapos nilagay sila sa island, tapos kailangan nila magpatayin hanggang sa isa na lang yung matira, just to teach yung mga estudyante sa Japan that time ng discipline para matakot sila sa mga teachers nila ulit kasi hindi na sila natatakot sa teacher. Yun yung kwento ng Battle Royale. Pero hindi ko pa napanood yung Battle Royale. Parang napanood na kwento lang sa akin ng isang kaklase ko yung premise nun. Pero I also have an idea about it nung napanood ko yung X-Men na movie, having to have watch the X-Men na parang high school ng mga mutants. So parang pinaghalo-halo ko, mahilig din ako sa dark stuff, mga occult stuff, mga horror stuff kasi sa films. So pinaghalo-halo ko yun. Gumawa ko ng sarili kong high school kasi I was also fed up with my own school na bawal mag-black, bawal mag-long hair, bawal gumawa ng art habang may nagtuturo. So gumawa ko ng Satan High, which was a Catholic, the inverted Catholic school. Ang sinasamba nila si Satan, hindi si God. And then, pwede nilang patayin yung mga teacher. Pero ito, hindi pilitan, hindi sila kinidnap at nilagay sa isang island. No, the school, it can be found sa gitna ng forest. Tapos, voluntary pumupunta rin yung mga estudyante. So, yun yung big difference ng Satan at Battle Royale. Lahat ng estudyante dito, naka-black, na gusto nila maging Satanist, tago sila sa mga tao na gustong tigilan yung school, ganyan. So, parang, it's more of just my expression na school for gifted youngsters ko sa X-Men. Parang, pero yun, mga gifted youngsters dahil talagang gifted sila sa art. Gusto nila maging artist, pero hindi sila accepted sa community dahil weirdo sila. Alam mo yung mga ganun. So, yun yung analogy ko. Anyway, yun yung comics ko nun.
So, nung in-invite nila ako sa artist din na mag-participate, uy, Marius, di ba may comics? Sasali ka. Sabi ko, hindi ako marunong, hindi ko pa naman na sa self-publish. So, talagang comics ko lang to eh. Sige, turuan niyo ako paano mag-publish. So, may mga kinausap ako doon. Sabi nila, ipa-xerox mo lang sa copy tray, tapos gumawa ka ng ganito karaming kopya. Tapos yun na, yun yung benta mo. So, okay. Sabi ko, ganun pala mag-mass produce ng mga comics. So, magpapa-xerox ka lang. Okay, so pina-xerox ko sa copy trade yung mga art, yung comics ko na Satan Eye, which is I think 100 pages na ako noon at that time. So, makapal na siya. And then, syempre, high school pa lang ako. Wala naman akong trabaho nun or pera nun. So, ang ginawa ko, yung ate ko kasi medyo close kami nun. Sabi ko, uy, te, pera mo kong 1K. Balik ko rin sa'yo pag nakabenta ako ng comics. Kasi may ganito, may in-explain ko sa kanya. Sabi, okay, sige, bigyan kitang 1K. Parang ganun. So, parang ako naman, since, uy, sige, pinahiram mo ako, thank you. Tapos, nanghiram na lang ako ng separately ng pamasahe tsaka pangkain ko sa mom ko. Tapos, ang ginawa ko, nagpunta ako sa SM Manila, kasi andun yung pinakamalapit na copy trade dito sa Manila. Nagpa-xerox ako ng Satan High. Since 1,000 pesos yun at piso ang isang page, nagkaroon ako ng bawat isang copy ng Satan High lumalabas 100 pesos siya to make. And then, I was able to only produce 10 copies ng 100 pages bawat isa na Satan High. Okay, so, nagastos ko yung 1,000 pesos. Lahat. Sa producing 10 copies. So, ang ginawa ko, sinunog ko lahat yung money ko doon. And then, I went to the event, C3Con, na day 1, the next day. So, ako naman, sobrang excited ako. Nandun ako, uy, ganda, may ticket kami. Bumili pa rin ako ng ticket actually. Tapos, nag-participate ako dun sa booth. Binaba ko yung comics ko, nandun yung mga ibang artists. I was already just happy just to be there na nakikita ko yung mga artists na sa Culture Crush, tapos nagpa-event sila doon, may mga program, may mga kumakanta, may mga cosplayers na nandyan, sobrang saya. For a high school kid, Tapos ang mga katabi ko, yung mga comic book artist din na, I think ako lang yung pinakabata kasi high school pa ako, iba rin college na, iba nagwo-work na, iba sobrang tanda na nag-independent artist parang. So, I was really honored na nakasama ako dun sa group na yun in the first place, na nababa ko yung comics ko dun sa table na libre lang naman dahil binagbigyan nila kaming mga artists to promote our work. So, nandun sila John Samar, si Joanna Tinio, hindi pa sila kasal ni Ilog nun, si Sherry Baet, hindi pa sila kasal ni John doon. Doon pa lang sila nagkakalala. So, madaming mga artists doon. Sila Ringo, ganyan. Tapos, I was so happy na nandun yung work ko. And then, I was just talking about art, comics dun sa mga nandun. Uy, paano mo ginawa? Alam mo yung ganung usap lang, di ba? Hindi pa sobrang uso yung convention nun actually. Hindi pa sobrang uso ng comics convention nun. Lalo na yung mga nagbebenta ng sariling merch nila. Hindi pa wala pa, halos wala pang ganun. Pero eventually, mayroong dumampot ng art book ko, or let's say, yung Satan High, may dumampot nun sa table. Tapos sabi, magkano to? Tinignan niya, binasa niya, magkano to? Sabi ko, 100 po. 100, okay, bilhin ko. Sabi ko, Bibili niya? Okay, so nagulat ako. Sobrang saya ko. Kasi sa totoo lang, gusto ko talaga rin makabenta kasi gusto ko ibalik sa ate ko yung hiniram ko sa kanya. Wala naman akong work, so kailangan ko ibalik yun. So, I was really also, I really want my art, my comic books to be sold kasi nga gusto ko makabenta at mabayaran ko yung ate ko. Yun lang talaga nasa isip ko. Gusto ko makabenta dahil gusto ko mabayaran yung ate ko. I was happy enough. Ang reward ko na nun is just to be at the event na may mabenta akong comics. Yun ang reward ko. I wasn't thinking about money. Yung ate ko lang iniisip ko mababayaran ko. And then maya meron naman, magkano to? 100 po. Okay, sige, bibili ulit siya. Okay. Buti lang may camera ko, napipicturean ko yung mga bumibili noon that time. Doon ko talaga unang ginawa yun. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yun. Nagpipicture ako ng mga bumibili. Kasi sobrang saya lang pag nakakabili sila, di ba? Parang pag na-appreciate yung art mo, di mo naman sila binudol, di mo naman sila pinilit bumili. I mean, may mga kilala ko ng bumudol, pero okay lang yun. Yun yung style nila. What I'm saying is just, parang nagustuhan ko lang na sobrang na-appreciate nila yung artwork ko, na sila yung namimili talaga ng amidst all the comics na nasa table, yun yung pipiliin nila. Of course, they bibili rin nila yung ibang art twist na comics, pero I was happy na sobrang weird na comics, ang title ay Satan High, tapos bibili ng tao. Kung sino man siya, binibili yung Satan High. Parang, I can't express enough kung gaano kasaya ako to say that sentence na yung comics sa Satan High binibili ng mga tao. Kasi you don't hear that kind of sentence any other day. I mean, hindi mo marinig normally yung ganun sentence, diba? So, yun. So, sobrang daming bumili ng comics.
naubos siya. First day, naubos na siya. Isipin nyo yun, guys. First time ko magbenta ng comics, first time ko mag-publish, first time ko maglabas sa public ng physical comics na binibenta ko, first time kong magbakabenta. And then, hindi pa tapos yung event, first day pa lang, for a 3-day event, first day pa lang, naubos yung Satan High. And at the time, sa table, ako yung may pinakamahal na comics kasi 100. Kasi nga, piso yung bawat isa nun, pinapotocopy ko. So, inad ko lang, piso isa nito, ganito ko lang pinapotocopy. Hindi pa ako tumubo, pero ayoko rin maglugi kasi ayoko rin magbenta ng 80 pesos, 50 pesos, pero 100 ginastos mo. Ano yung lokohan? So, pinasyon ko ng 100. So, isa siya sa pinakamahal na comic. In fact, I think siya yung pinakamahal na comics sa table kasi iba 30 pesos lang, ganyan lang. Kasi konti lang yung pages nila. So, parang sa akin, for that to happen, naubos agad siya ng first day. Sobrang saya ko noon, guys. Nabalik ko agad, first day pa lang, yung 1,000 ng ate ko. Diba? Kumbaga nabawi ko agad yung puhunan ko. Sabi ko, tonto ako, ganun. So, ang ginawa ko sabi ko, shit, wala na akong bala for the next 2 days. Sabi ko, paano yan? 3 days yung event, 3 days kaming may libreng table. So, sabi ko, kailangan ko umuwi na muna. Uuwi ako, tapos, papa-photocopy ko yung iba kong comics pa. And then, kung ano yung kinita ko, yun lang pang gagastos ko sa ano. So, umuwi na ako. Maaga akong umuwi. Umuwi ako, tapos kinuha ko yung iba kong comics. Actually, I think dala ko na So, dumiretso na lang yata ako ng copy trade nun. Yeah, dumiretso akong copy trade. Tapos yung perang kinita ko, pinapotocopy ko lahat ng comics ulit. So, ganun. So, sobrang saya ko nung araw na yun. And then, nung napapotocopy ko na lahat ng comics ulit, siyempre, hindi na ako bumalik sa event kasi medyo gabi na nun. I was on my way home sa LRT from SM Manila going to Blumentritt Station. And naalala ko yung moment na to. Sobrang memorable sa akin to. Sumandal ako doon kasi minsan po doon ako umuupo sa hindi ako umuupo. Nasa dulo ako ng LRT. Yung dulong bus ng LRT. Doon ako. Tapos may dulo doon na pwede kang sumandal, 'di ba? Kasi yun yung kung saan nandun yung driver, 'di ba? Pero walang tao kasi sa likod ako noon. Naalala ko sumandal ako doon. Tapos I was just smiling to myself. Sobrang nakangiti lang ako. Tapos parang hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari that day. Kasi parang ina-absorb ko pa, grabe, yung ginagawa ko lang for fun, naisip ko, nakabenta ako ng worth ganito karami. And for a high school student, yung magkaroon ka ng 1,000 pesos, hindi na rin biro yun. I mean, back in my day, kailan ba yun? 2001? Noong 2001, magkaroon ka ng 1,000 pesos for a second year high school student na ikaw ang nakagawa or dahil nakabenta ka ng stuff, nakakimita ka ng 1,000 pesos, nagawa mo rin, alam mo yun, yung comics mo, ginawa mo ng art, may bumili na worth 1,000 pesos. I mean, that's unheard of nung time namin. Wala pa masyado nag-indie comics noon eh. So, sobrang yung ngiti ko, sobrang hanggang tenga, sobrang naalala ko yun. And at the same time, naisip ko na, sabi ko, itong nangyari sa akin na to, sobrang saya nito. Yung naisip ko, ginawa ko lang naman yung comics na yun para sa akin eh. Gusto ko lang naman i-express yung sarili ko na may gusto ko ikwento na pinagdadaanan ko sa high school namin na laging bawal long hair, bawal mag-black, ganyan. Tapos in-express ko lang as a comic book, as a form of art sa Satan High para lang mabasa ko o ng mga friends ko, kung sino naman may gusto magbasa. I just did it for fun. Tapos nakabenta ako ng worth na ganun. Sabi ko sa sarili ko, ito yung gusto kong maging trabaho pagka-graduate ko, sabi ko. Yun yung pinramis ko sa sarili ko. I swore to myself na this is the job I want. I want to create comics and make art for a living. Doon nagsimula yun. Kaya doon ko unang talagang naramdaman na gusto kong maging artist. Kasi nga, hindi dahil nakabenta ako. That's part of it, I guess. Sige. Pero it's more of dahil na-appreciate yung art ko ng ibang tao. What I just did for fun, hindi na-appreciate lang nung kaklase ko, ng friends ko, ng family ko. Na-appreciate ng ibang tao na hindi ko kilala and they really liked it. To pay money for it as well. To pay good money. Mahal na nung time na yun. And then, I was able to... Hindi ko ma-explain, pero it made me swear to myself na ito yung gusto kong work. Ito yung gusto kong maging trabaho. Ito yung gusto kong gawin forever as an artist. To create art. And then, share it to people, and then sell it to people. Gusto ko yun, nagustuhan ko yun, sa totoo lang yung feeling. So, it forever changed me. Yun yung sobrang eye-opening moment. At the same time, I was asking myself, bakit nila binili yung comics ko?
Ang title nun, Satan High. Sira ulo ba sila? And I just realized na, yun nga, yung gusto ko, may mga ibang tao rin may gusto nun. Yung dark, yung medyo mature, may patayan, ganyan. May sarili rin silang gusto ireklamo about something na nandun sa pages ko din, di ba? And at the same time, it was really unique. Unique, ha? Ibig sabihin, pagka tinignan mo yung mga comics na nandun sa table, ito kakaiba to, iba yung size niya, iba yung pagka-drawing ko sa kanya, expressive siya, medyo madumi siya, pero sadya nag-gritty siya. And then, yung title pa lang, Satan High. Ano to? Napapaganon yun. Ano to? Tapos, pag tinignan na, ang ito. Sige nga, bilhin ko. Parang gano'n. And for me, it's really something na I was doing because I didn't know how to do it. Parang nag-experiment lang ako. So, nagtatry lang ako. Ito ba? Ganito ba? Ganyan. So, and it worked. Sobrang it worked. Nagustuhan siya ng tao. And na-forgive nila yung parang minsan may maling spelling. Minsan may maling parang print na sobrang dark. Hindi nila makita kung ano nangyari. Minsan hindi nila maintindihan yung drawing. Pero they still bought it kasi nga nagustuhan pa rin nila yung effort ng tao na gumawa nun. And they can foresee the potential. At the same time, they can forgive yung mga shortcomings ko as a kid na high school lang to di ba? So nakita nila yun. So for me, you have to at least try to alam mo yun, kung may nagtanong magkano to, tapos so in-overprice ko, baka hindi nabenta, di ba? Or magkano to? Hindi ko alam 20 pesos. Baka hindi ako nakapagpa-photocopy ng other comics that time. Alam mo yun, so dapat you are able to also be serious enough to pay for your art well, and then at the same time, makabalik kayo ng money from your art din. So, yun lang yung lesson natin dito sa first job ko. It's about me selling my indie comics and being able to understand na once na may bumili ng gawa mo, maiintindihan mo kung gaano kasarap yun. And at the same time, you can at least appreciate how it is to be appreciated. Na you will, for me at least, na nagustuhan ko siya sobra, na sabi ko ito lang gusto kong gawin kasi I don't want to do anything else. Ayoko na mag-math, ayoko na mag-science. Gusto ko na mag-drawing ng comics all day, and that's what I do now as a living if you fast forward today.